Magandang umaga mga ka-tortoise. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon, mapakita ko ulit kumbaga yung daily routine ni Ugwe. Ngayong umaga, ililinisin lang natin yung kanyang ulungan. Isusok din natin siya. Maganda naman ang araw ngayon, kaya ibibilad din natin siya sa init. So ngayon, papakita ko sa inyo itong ngayon si Ugwe. Ilinisin natin kasi nagpupuno siya. Papakita ko sa inyo. Ayan na mga ka-tortoise. Ayun si Ugwe. So, nilagyan natin ng tubig yung kanyang langgana. Kumbaga, sukat ba? Maganda sa kalusugan nila yung ganyan. Kumbaga, para makapag-produce sila ng calcium. So, mag-aantay lang tayo ng mga 15 minutes para kumbaga matapos lang siya dito sa kanyang pagsusok. Tapos palalakadin natin siya ngayon sa labas para medyo makapag-exercise. So mga ka-tortoise, ito na si Ugwe. Dumi na ng tubig niya. Kaya dapat talaga kung bababad siya at least 15 minutes para kumbaga may labas niya yung mga dumi niya sa katawan. So gasan lang natin to, palalakadin natin si Ugwe dyan sa labas. So ito si Ugwe mga ka-tortoise. Palalakadin lang natin siya dito sa harapan namin. Kailangan lang siyang bantayan kasi nangangain na bato. So ito yung kung makikita nyo yung kanyang shell medyo natutuyo na ng konti, kaya mamaya lalagyan natin to nung shell wax. Kumbaga exclusive lang yun para sa mga tortoise, kaya yun yung pinaka-safe na gamitin kasi hindi pwedeng basta wax lang yung ilalagay natin sa kanila. So mamaya papakita ko sa inyo, kumbaga paglalakad-lakadin ko lang siya para na-exercise muna. So mga ka-tortoise, makuha muna tayo ng pagkain ni Ugwe ngayon. Yung dahon pa rin ng mulberry kasi yun ang healthy sa kanya. Ang init ngayong araw. So ito mga ka-tortoise, yung mulberry na kinukuha na natin ng dahon para may pakain doon sa ating tortoise kay Ugwe. Ito, naputulan ko na ito para sa mga uli ng iba. Ito, kukuha lang tayo ng dahon. Ang dahon niya ay medyo malalaki. So ito, tama ng 3 dahon muna. Kasi haluan naman natin to ng feeds tsaka ng iba pang dahon. So itong dahon ng mulberry, haluan natin to ng talbos ng yung dahon ng kamuting baging. Ito, marami naman dito sa amin, kaya wala naman tayong problema sa supply ng dahon. Ito, mawalan din tayo ng ilan. Moderate lang yung pagpapakain ng talbos ng kamuting baging kasi hindi maganda sa kalusugan nila yun. Kumbaga, kasama lang siya sa kanyang diet pero hindi siya yung palaging pinapakain. So, yun muna. Gagawin muna natin itong mga dahon na ito. Ayusin muna natin. Lalagyan natin ng calcium supplement tsaka ng feeds para may pakain natin kay Ugwe. So yung mga ka-tortoise, maghahanda lang tayo ng pagkain ni Ugwe. Meron tayo ditong nakakuha tayo ng repolyo galing doon sa nilutong nilaga ng aking nanay. Isasama natin sa pagkain niya. Tapos itong dahon ng mulberry at saka yung dahon ng kamuting baging. Pag-haluhuluin lang natin, hasamahan natin ng calcium supplement tsaka ng feeds. So ngayon mga ka-tortoise, bago natin pala pakainin si Ugwe, ay iwawax muna natin yung kanyang shell gamit itong tortoise wax. Na-order lang ito sa Lazada. Kumbaga ito yung tamang ginagamit sa ating tortoise kasi hindi basta-basta pwedeng gamitan ng kung ano-anong wax lang kasi baka makasama sa shell nila yun. Itong shell na ito para kumbaga mag-remain na may moisture yung kanyang shell para kumbaga hindi siya magkaroon ng mga cracks. Tsaka para na rin makitab yung likod niya. So iwawaks lang natin si Ugwe, papakita ko sa inyo. So yun mga ka-tortoise, iwawaks na natin si Ugwe
gagamitin natin itong tortoise, shell wax. Yung loob niya, yan, medyo, kumbaga, matigas-tigas tong wax na ito. Ilalagay natin, papahid lang natin to mismo, direct dun sa shell ng ating tortoise. Sa akin, sugoy. Ayan, sugoy. Kung makikita nyo yung shell niya, ayan, halos namumuti na. Kumbaga, kailangan lang talaga natin na lagyan siya ng wax. So, nalinis na naman natin si Ugoy, kaya pwede natin i-wax ng kanyang likod. Hi, Ugoy. So, yun, lalagyan lang natin, i-apply lang natin. Yung kalahati muna lalagyan natin para, kumbaga, makita natin yung pagkakaiba. Hindi naman kailangan ganun kadami ang ilagay natin. Kumbaga, malagyan lang natin yung mapahidan natin lahat ng kanyang shell. Kasi hindi naman to agad kikintab pagka kumbaga pinahidan natin agad. Kumbaga, ang pagpapahid kasi nito dapat talaga paulit-ulit. Binaba ko lang at nakakangala. Hindi kat nakasinog eh. Ayan, medyo kayo kumikintab-kintab na. Basta tayo ko lang talaga, gumamit lang kayo nung anong authentic na shell wax kasi para safe sa kanila. Protection kasi nila ito para sa hindi magkaroon ng mga cracks yung kanilang shell. Kasi medyo kikintab na yun mamaya. Dito, Ugoy. Medyo nakakangalay nga lang kasi may kabigatan na si Ugoy. So, yan. Medyo makintab na ulit yung kanyang shell. Hindi na gaya kanina. Ano nga lang, medyo madulas to ngayon. Pero okay lang naman kasi para naman sa kaganda ng kanyang shell yan. So ngayon, na-wax na natin si Ugoy. Titimbangin muna natin siya bago natin siya pakainin. Basta payo ko lang, itong gumamit lang po ako ng brand na ganito. Kung merong mas maganda dito, ito kasi yung binili ko na pinakamura pero authentic naman. So titimbangan muna natin si Ugoy ngayon. Ito, gamit tong ating digital na timbangan. Ayan, makikita nyo, naka-0. Si Ugoy. Ayan, si Ugoy. Pagkitimbang sa kanila, nung maliit pa, kasi sa dito, kaya lang ngayon, makikita nyo, naapaw na siya, tukod na yung kanyang pa. So, kailangan natin siya ibaligtad para matimbang natin ang ayos. Maliit. O yun, 1,254. Nung nakaraan na tinimbang natin siya, ay 1,171. So, malaki na naman ang binigat niya, halos 100 grams. Hindi pa siya kumakain ito. Kaya mabilis na lumaki ngayon si Ugoy. Si Ugoy magdadalawang taon na sa May 1, yung kasi ang kanyang birthday. Kaya pero kung tutusin sa kanyang taon, tingin ko siya yung maliit.
Pero okay lang kasi ah, wala namang problema na hayaan natin yung tortoise na lumaki sa gusto nilang pace. O yan. So ngayon, natimbang na natin siya. Magagawa naman tayo ngayon ng pagkain niya. So gaya nung sinabi ko, ang pagkain niya, ito, mulberry. Tapos yung dahon ng kamuting baging. Ito. Saka itong nakuha natin ng mga excess na dahon ng repolyo. So, pag nagpapakain ako, hindi ko na halos siya hinihimay-himay. Kumbaga, tinutupi ko na lang siya kasi kusa na siyang kinakain naman ng ating tortoise. So, alatag lang natin dito. Ito din. Lalatag lang din natin. Saka itong repolyo. Okay lang na ibigay na natin lahat kasi malakas na naman kumain ng ating tortoise yung gray. Lagyan lang natin dito. Tapos ito, lalagyan natin siya ng masuri pellet. Matagal ko nang pinapakain ito sa kanya. Mukha namang healthy sa kanya ito kasi gusto din niyang kainin. Ito, masuri pellet. Mukha siyang dog food. Pero pan tortoise siya. So, lalagyan lang din natin ito dito. Gustong-gusto ito ng ating tortoise. Kaya, papakain natin ito sa kanya. Tapos, haluan lang natin ng calcium. Without D3. Makikita nyo, medyo malabo lang. Pero yan, without D3. Yung D3 yun, kumbaga, yun yung vitamins na galing sa araw, nilalagyan lang natin siya ng ganun. Kapag yung tortoise natin, hindi masyadong nasisinagan ng araw. Pero kung sa kaso ko naman, siya naman ay napapalakad ko siya sa araw, kaya kumbaga, hindi natin kailangan ng may D3. Itong calcium na supplement na lang na without D3 ang ating ihahalo. So, lalagyan lang natin ito ng konti. Hindi naman kailangan madami. Kumbaga, nagsusupply naman ang katawan niya ng calcium. Kaya, kumbaga, talagang supplement lang itong bibigay natin. Kaya, konti lang. So, yun. Nagawa na natin yung pagkain ni Ugwe. Healthy pagkain to. Mulberry, dahon ng kamote, cabbage, pati na rin pellet. Pinagsasama-sama ko na. So, yun. Pakakain lang natin si Ugwe ngayon. At kumbaga, mamaya paglalakad din na uli natin siya doon sa loob ng bahay natin. Ayan, medyo gutom na si Ugwe. Makikita nyo. Talagang umaan na siya. Dinudungaw na niya. So, papakainin ko lang siya mga tortoise. So, yun mga katortoise. Ipapasok natin si Ugwe para makakain na siya. At kumbaga, hayaan na lang muna natin siya makakain para makapagpahinga na rin siya. Ayun mga tortoise, ang shell ni Ugwe, makintab na. Mapakain na natin siya ngayon dito sa kanyang simpleng setup. Nasa batya lang kasi nasira yung kanyang kulungan. So, papalitan na lang uli natin yan. So, kakainin na muna natin siya. Hayaan na muna natin kumain. Tapos pagkatapos niyan, paglalakad din natin sa dito sa loob ng ating bahay. Uunahin niya yung pellet kasi yun ang paborito niya. Ayun. So yun mga katortoise, napakain natin si Ugwe. Kumbaga nagawa na natin yung kanyang daily routine. Kaya hayaan na muna natin siya maglakad-lakad sa loob ng bahay. Para na kumbaga na-exercise na rin siya at saka nakakahanap siya ng kanyang pwedeng tulugan. So, yun lamang muna sa ngayon. Salamat sa inyong panonood. Please like and subscribe.